Sairi, wala ni Nike, patawag ko. Okay na? Si Jisa. Nag? Okay. Masugod ka. Sila ni Gaga, doon ay kapauli. Ha? Mga bata ng dire. Okay? Now, ano ang record nato yung Tagalog? Tagalog. Kamu kuno dili Tagalog din. Muni nga ako di na tradisyon. May tani tumbakulon silungbot yun. Sige. Now, nakita na natin ang epekto ng buhay natin dahil sa pagkasala ni Adan. Nakuha nyo, yung mga lesson lahat na pinakinggan nyo, lahat ay ang nangyari, galing tayo lahat sa first Adam. Kaya, ang lahat na tao na ipinanganak after the fall, bagsak, impyerno. Ibig sabihin, bisan anong pagawin mo sa buhay mo, impyerno. Yung busy mo na yan sa hanap buhay, busy yan sa hanap patay. Ulitin ko. Ang busy ng tao ngayon sa paghanap buhay, busy yan sa hanap patay. Dahil ang lahat ay pinanganak na patay na. Dahil sa pagkasala ni Adan. Kaya ang purpose, bakit naparito si Kristo Jesus, ang pangalawang Adan, to restore nang nawala ni unang Adan. Anong nawala sa unang Adan? Yung buhay na pamumuhay kasama ng Diyos. Pamumuhay na pinagharian ng Diyos. Pamumuhay nga ang lahat ng desisyon ng Diyos. Yun ang nawala. Okay, naintindihan natin, nakuha natin. Ano ang nawala? Yung buhay na pamumuhay na ang Diyos ang nag-decide. Hindi ikaw. Ngayon, ang buhay ng tao, hindi ang Diyos nag-decide. Ikaw ang nag-decide. Ikaw mag-decide anong kurso gusto mo. Anong negosyo gusto mo. Anong pagkain gusto mo.
Sino ang gusto mo asawahin? Ikaw nag-decide. Hindi ang Diyos. Kaya tingnan mo, dahil ikaw ang nag-decide, ikaw ang nagbuot-buot. Ano nangyari sa asawa mo? Sa pag-asawa mo? Ano nangyari sa negosyo mo? Sa trabaho mo? Tingnan mo. Permanente ba na maganda? O permanente kalbaryo? Tama hindi. Dahil yan, sabi ko na nga, ang lahat na tao na ipinanganak after the fall, wala pag-asa. Wala pag-asa. Okay? Ano ang nangyari? Ito tandaan niyo. Ang ginawa ng Yawa, ang ginawa ni Satanas sa kay Adan, kagaiba, ang ginawa niya, ginsira niya ang pag-isip ni Adan tungkol sa pamumuhay. Sinira niya. Before the fall, ang isip natin tungkol sa pamumuhay, isa lang, ang magsunod lang sa Diyos. Anong gusto niya? Yun lang. Pero, na nag-entertain si Adan sa kay Satanas, sa ahas, alam mo ba nasira ang pag-isip ni Satanas? Nasira. Bakit? Anong nasira? Alam mo yung pinasukan niya lang. Pinasukan niya ng isip na alam nyo, hindi gusto ng Diyos na malaman nyo ang lahat. Sinabihan niya lang ganun. Hindi gusto ang Diyos na malaman nyo. God doesn't want for you to know what is in His mind. Ha? Yan. Hindi ba, pag sinabi mo, bakit hindi? Bakit hindi siya gusto? Now, ibig sabihin na ngayon, hindi ka na mag-kumpiyansa sa Kanya, hindi ka na mag-trust sa Kanya, dahil hindi siya gusto, malaman mo kung anong isip niya. Tama? Oh. May mga ganun ba rin dito sa inyo? Alam mo ba si ano? Hindi siya gusto nga po. May mga ganun din ba? Mga kasamahan nyo dito? Volunteer? Hindi mo ba alam na si ano nagsabi sa iyo nga ganito, ganito? Hindi mo alam? Sinabi niya doon, narinig ko. Kay Satanas yun. Yun rasa ni Satanas. Mayroon? Wala. Yung mga sulong sikreto na, alam mo ba? Yan. Nasira ang takbo sa isip. Ang tama na takbo, gina-distort. Tapos mayroon pa, nakita nyo, huwag mo lang sabihin na. Huwag mo lang sabihin na. Ito sinabi niya. May mga ganon kayo na narinig? Satanas yun. Pero ikaw naman, talaga? Totoo? Patay ka na. Wala na. Biktima ka. Tama, hindi. Sabihin niyo, may tanong kayo, wala? Tanungin ko kayo. Nagakinig kayo? May tanong? Ito. Kung sakali ang sinabi niya totoo, huwag mo nang sabihin na, sabihin ko sa iyo, pero ito ang sinabi niya. Kung sakali totoo, ano? Bakit siya sinabi sa iyo? Para ma-destroy ang relasyon niyo. Tama, hindi? So, anong trabaho sa Satanas? Kill, steal, destroy. Tama? So, biktima ka. At ikaw naman, bantay lang yan siya. Bantay lang yan siya. Malabo. Kita nyo?
So tanong ko sa inyo, may pag-asa bang tao after the fall? Eh bakit marami pa kayo ginaisip? Makapira lang ako, makaano lang ako, makagraduate lang ako, pagkatapos wala pala tsansa. So kung makapira ka, kung makagraduate ka, kung makatrabaho, kung makadegosyo ka, so what? Ano? Impyerno ka? Hindi. Oh. Tama lang? Oh. Kaya ako alam mo ano, yung anak mo, pag dito lumaki, iba yung isip lang siya sa isip nyo. Oh, tanong ko sa inyo, nakita mo ba si Chow Chow sa Gian, nag-cellphone dito? Bakit hindi ko gusto? Hindi mo ba alam, sa cellphone, dyan kasaksak sa isip nila ang gusto ni Satanas? Tama hindi? Oh! Malagi na lang. Oo. Tapos ang lahat nakita mo dyan, gusto ni Satanas yan sa iyo. Oh, iba naman pala ang style ng ano ah. Iba na naman ah. Oo. Yun. So ikaw na naman, mag-grade ka naman na kailangan magkaroon din ako niyan. Tama hindi? Sino nagturo yan sa anak mo? Ikaw nga nagbigay. Tapos hindi mo pa aminin. Nagina pa impyerno mo anak mo. Tama ko hindi? Kung gusto ka magbigay, bakit ito hindi? Dahil walang dating. Kasi yabang ka. Tama hindi? Tanong ko, kung communication lang, makakommunicate ba? Hindi. Eh bakit hindi dito? Kasi may burit-burit ka man na sakit. Tama? Para bang tingnan mga bata mo, mga kamo, okay kay touchscreen, ilampos ko na si mo. Ako, nag-speaker ko doon, mga big time to. Ginapakita ko cellphone ko sa kanila. O ano, may masabi ka? Sige, cellphone nyo, touchscreen, wala load. Ito line ito, bisan sa Amerika ka magtawad. Karoon na yun Apat na. Sisa, ang cellphone mo, hindi ba anak nito? Mga latest model, every 2 years ginabigyan ako. Pero ginabigay ko. Bakit hindi ako? Ganito na edad ko, ipulyot ko pa ang isip ko sa ganon. Sige, hinambog. Tama ko, hindi. Masakit itong sinasabi ko, pero totoo hindi. Kaya, magpakatotoo tayo. Kung gusto natin mamumuhay ng pamumuhay ng Diyos, alam mo, simple lang. Hear and obey. Hear and obey. Now, tanong ko, naghanap ba kayo blessing? Ha? Naghanap ba kayo blessing? Parang hindi kayo gusto. Kaya ginaano lang yun ang budget eh. Wah! Kasi, mga tsura nyo ba? Para bang tulala? Doon kami indoor kami, meeting. Hindi nyo ko nasama eh. Mag-indoor kami, yung mga leaders niya lahat. Makita nyo anong balay kaya. Kaya si Brian, alam niya yun. Alam nyo, itong balay kaya, hindi ito sa tao. Diyos. Yan ito sa Diyos. Ako makita ko, bisan saan. Next year, yung Aperomia sa Baguio, ay nga nyo, yung Guam, bantayan nyo lang. Nalip maka kuhan ang mga
Imported yan lahat. Ano? Alam mo ba ito ang pahinante? Sigurado ko yan. Itong showcase. So, balik tayo. Sinira lang ni Satanas ang isip. Kaya sabi ni Lord, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Dahil nasira ito, sinabihan na ni Satanas, alam mo ba, hindi gusto ang Diyos malaman mo ang lahat. So, ikaw naman ngayon, marami ka na limitation. Kaya hindi siya gusto. Nga ang gusto ng Diyos, malaman mo ang lahat. Ang sabi nga na ni Kristo, ni Jesus Christ, let your mind be my mind. Amen. Now, kalimutan ko, ang lahat ba sa inyo rito naghahanap ng pagpapala? Gusto ba pagpapala? Ha, gusto? Uy! Parang hindi umatanso. Gusto niyo magpapala dyan? Hindi. Hindi? Hindi. Bakit Job hindi mo gusto magpapala? Bita ang tanungin ito. Satanas ko to. O, be. Bakit hindi mo gusto magpapala? Ha? So, ang banal na Espiritu hindi nagpapala? Sa ibang tao, Sa ibang tao? Ako, maghanap pa. Hindi ko na kailangan hanapin pa. Bakit mo hahanapin ng isang bagay na sa iyo? So, kung mabasa ko sa... Okay. Parang totoo siya, no? Okay, pakinggan mo mabuti. Pag nabasa ko sa Bible na kailangan ang pagpapala, magsisi ka? Luhod ka dire? Sige. Ha? Ito. Parang, alam nyo, kung revelation yan sa iyo, alam mo paano mag-depend. Pero dahil narinig mo lang yan, tapos pa every time sa kabila ko, hindi ka ka-depend. Sige, ano? Ang totoo. Oh, ito. Makita. Anong totoo? Sa'yo. You are blessed, the Lord. Blessed na ni Lord. Una, kailangan yung mindset, dapat yung makita yung mga So, pag nabasa ko sa Bible, wala na sa stage na kailangan pa papapala. Kailangan pa na papapala kasi religion mo. Wala pa sa stage na ano ba? pag nabasa ko sa Bible nga, mag-repent ka? Maganda yung experience. Alam mo, marami ka pa ma-convert niyan. Marami ka ma-convert. Kasi, ang dito din, ito sila, dalawang isip din. So, parang tama yung sinabi ni Joby, blessed na ko eh. So, hindi na tayo maghanap, ha? Oh, ano? Iwan ko sa kanila, ha? Pero, bahala kayo, pero yung style ko na yan, makakonvert yan. Okay, kita mo. Tapos bahala na sila. Tapos pag-convert pala siya, Todd. Ikaw, Todd, sa iyo, Todd. Be. No. Kaya, nagustuhan ko mga ganito. Alam mo ba, makita ang mga sinasabi niyo, mga revelatory, mga... Ako makinig ko dyan lahat, okay lang ko yan. May kaya problema. Pero importante, may stand ka. Mayang, ilagay mo. Tingnan ko ang one ni Joby. Kung magsisi sa hindi. Mark 11:28. Sige nga.
Hmm. Okay. He replied. Look, sakto na. Look, 11:20. He replied. Ready, go. He replied, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." Unsain mo niya? Blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Naganap ka ng pagpapala o hindi? Bakit sinabi niya, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios kung nagtuman niini? Paano ka nakatanggap ng pagpapala kung wala ka nakadungog kag wala ka nagatuman? So kung kinahanglan mo ang pagpapala, ano ang umuon mo? Maminaw o magtuman. Daghan ga paminaw, wala tuman-tuman, kaya hanggang ngayon, hindi ka blessed. Blessed rather. Sino ang blessed? Those who hear the word and obey. Are you blessed? Sabi mo, hindi mo na kailangan. Ang blessed na tao ay nakarinig sa salita ng Diyos. So are you looking for blessing? Hear the word of God and obey. Amen. Clear ba? Ang problema, ang ginapakinggan mo, ang sabi ng ibang tao. Atin-atin na ito ha. Alam mo, sinabi sa akin ganito. Atin-atin lang. Ha? Totoo? Grabe, hindi ko kalain. Ganun pala siya. Hayop. Oo. So, diin ka na-bless. Na-bless ka. Dahil ang pinakinggan mo at ang tinatuhan mo, paniwalaan mo, salita ng tao, hindi salita ng Diyos. Hear the word of God and obey it. Clear? Tama? Uy. Amen? Kita mo. Agad ako ito kaya project yun. Kaya, may speaker ko sa Bagyo. Bagyo ba yun? Ano ba yun? Patay yun lang yan. May speaker ko sa Bagyo. Pagkatapos, sabi ko, amen? Wala sa amin, nag-anak mo ko. Katawa na. Dadya na si Jane. Tama. Ang iya style ba ito? Ang iya style, di ka magkatawa ka na lang. Ang asawa ni Pastor Joel, lingaw. Kunti lingaw, depensyado man to. Ligaw, Dodot. Dodot niyo. Iron. Ligaw. Ganahan ko doon, tama ko doon. Kaya si Dodot may request Dodot. Yan ba, pwede ba kumasadib sa group chat? Gusto na, group chat din siya. Ayos doon, group chat kayo. Kaya maganda, di ba? Okay siya. Kaya sabi ko nga maghanap pa tayo material. Dahil dyan o. Material na.
Kita, wala ka gift ng ganyan. Wala. Siya, may gift talaga. Binigay talaga sa kanya ng Diyos. Sa atin, iba binigay. Wala tayo dyan. Okay. So, anong sinira ni Satanas? Isip. Una, isip. Yung isip natin, sinira niya. Kaya nga tayo ga-away. Tayo ga-unayan. Ano na? Tayo na. Okay. Dahil ang isip natin, nakontrol niya. So, kailangan, ang isip mo, malaman ko. Yun ang ibig sabihin ni Satanas. Now, tanong ko, nang ginawa tayo ng Diyos, gusto ba ang Diyos malaman na ang isip niya? Oo. Kaya nga, sabi niya, let my mind be your mind. Gusto niya mag-one tayo sa isip. One in mind, one in heart, one in spirit. Gusto niya. Ang yawa lang ang hindi gusto, kaya iba ang isip niya sa isip ng Diyos. Amen. Kaya sabi niya nga sa atin, di ba? Sabi ng Diyos, you need to be one mind, one heart, one spirit. Tama, hindi. Pero anong ginagawa na Satanas dito sa loob? Hindi ka dapat mag-isa sa kanila sa isip, sa puso at sa espiritu. Bakit? Iba yan sila. Kita mo? Iba yan sila. Bakit? Ano kay Van? Graduate yan sila, ikaw wala ka graduate. Mayaman yan sila, ikaw mahirap. Bakit mag-isa ka sa kanila? Tama? Biro mo yun na ginapundo niya sa isip mo na yan. So, magpunta tayo doon sa ilan ni Ambaje. Ang iyang kundo, 11 and 16 floor. So, hindi tayo mag-isa, sa kundo, 11 and 16, sa 14 ko. Iba isip mo eh. Sa 16 ka mapunta, sa 14 ko. Pag-abri sa 14, sa 16 ka pa, maglakad lang ko. Pabulong sa 16. So, mayo utok mo. Pero kung nag-isa ka sa utok na 16 and 11, hindi ka mahirapan. Tama? Bakit naghirap tayo? Kaya ang isip at isip ng Diyos, hindi ka isa. Ang sabi ng Diyos, mag-volunteer ka. Ang sabi mo, mag-volunteer ko. Anong aking future? Paano lang mga bata? Paano ang aming bahay? Paano yung pamumuhay? So, hindi ka nag-volunteer. Dito ka lang kaya. So, ano nangyari? Mayroon na. Sinabi na ng Diyos volunteer, 16 floor, ma-14 kayo mo. Kundi, ano gusto mo? Ang Diyos mag-adjust sa iyo? O ikaw mag-adjust sa Diyos? Ang Diyos, ang hari sa lahat na hari, pa-adjuston mo? Hoy, ikaw ang mag-adjust. Amen? Diba? Sino ang mag-adjust sa anak? Ang papa, mama mag-adjust sa anak? O ang anak mag-adjust sa papa, mama? Tama. Ang anak ang mag-adjust. Sino magulang? Ang anak? Bakit pa-adjustin mo ang papa, mama sa inyo? Si Joshua pa na. Sabihin kan Joshua, wala ka buot. Tama? Lalo na ang papa at mama na isa ang isip sa Diyos.
Pero kung papa, mama, isa ang isip kay Satanas, iba yun. Amen. Kaya, ang Diyos, gin-create tayo. Bakit linagyan niya tayo espiritu? Bakit? Bakit linagyan tayo espiritu? Ciao, may espiritu ka? Bakit? Bakit? Wala ka balaw? Ginlagyan niya ka espiritu para ang espiritu mo makakonect sa espiritu sa Diyos. Kaya wala makakonect sa Diyos kung wala ka espiritu. Nagikan sa Diyos. Kaya tandaan nyo, ang mga baka, ang baboy, ang tanan ng mga hayop, hindi ka connect sa Diyos kaya wala espiritu. Ang Diyos lang ang mag-connect sa kanila, mag-utos. Pero sila hindi. Kaya ang ginawa lang ng Diyos na ginawa niya sa buong mundo na may espiritu ang tao lang. Naintindihan niyo? Kaya tayo lang ang makakonek sa Kanya. Kaya ang Diyos, espiritu. Kung wala ka espiritu, hindi ka kakonek sa iya. Naintindihan? So, nakuha mo na, Chow? Nanogin mo talaga sa Diyos espiritu? So, ang mga tao na wala nag-connect sa Diyos, nga may espiritu sila, pero wala sila nag-connect sa Diyos dahil ignorante sila. Wala sila kabalo kung kinsa siya, kung sino siya. Kaya ang buhay mo, hindi ka nag-aasa sa Diyos, hindi ka nag-rely sa Diyos, dahil ang espiritu mo wala nag-connect sa Diyos. Ang espiritu mo nag-connect sa ibang espiritu. Example, pag nagsakit ka, paampuan ka sa mga espiritu. Diin mo ginakonek ang espiritu mo sa espiritu sa Diyos o sa espiritu sa mga patay. Sa espiritu sa mga miriko. Tama? Kaya ang imo pagtuo na adha kanila wala sa Diyos. At ang miriko naman magsabi sa Diyos para na magbalik-balik ka sa iya para makahatag ka pirmi kwarta. Tama? May pangutana ka mo. Paano ka makakilala sa Diyos kung wala ka espiritu? Kabisa may espiritu ka naman, kung hindi mo gamiton ang espiritu mo para makilala mo ang Diyos. Alam mo ba hindi ka makakilala sa iya? Hindi. Gamiton mo ang espiritu mo sa pagkilala sa Diyos. Paano mo gamiton? Okay, ari. Halimbawa, maminyo ka. Maminyo. Espiritu, maminyo na ko. So, pag sabi mo na espiritu, abi mo masulti sa espiritu mo, ang imo nga kalag. Kaya ang kalag may emosyon. Ang emosyon kay ingon, gusto na ka mag-asawa. So, ang kalag may sabi sa espiritu, si body gusto na mag-asawa. So, sabihin naman ng espiritu sa kay Lord, sa Diyos, sa espiritu sa Diyos. Espiritu sa Diyos, ang soul gusto na mag-asawa. So, masagot ang espiritu sa Diyos. Sa espiritu mo, ingnon ka sa espiritu sa Diyos. Ingna si soul.
ang minyoan niya, ang ako anak. Ang anak kong tinuod. Kaya hindi ko gusto magsanay ang hindi ko anak. Okay? So, sultihan sa spirit ang soul. Kalag, mag-asawa, pero ang anak sa Diyos. So, si soul, masulti sa body. Oy, maghanap ka sa anak sa Diyos. Karon, nakakita siya. Nakita niya si Dudot. Si Dudot nakita. Ha? Ito, anak ni sa Diyos. So, ingnon na tayo sa body, si Saul. Saul may nakita na anak sa Diyos. Kinsa, si Dudot. Isulti sa kalag sa Espiritu. Espiritu, may nakita na, si Dudot. Abot sa Diyos, ayun Diyos. Sino nakita? Si Dudot. Ah, si Dudot? Ang gwapo at taga-Maharway? Maingon ng Espiritu. Maingon ng Espiritu sa kalag. Ang Espiritu sa Diyos, maingon sa Espiritu mo. Pwede man na siya, pero ayaw karon. Ayaw usa karon. So, maganto naman si kalag sa body. Body, ayaw daw karon. Okay man siya, pero ayaw karon. Ayaw usa karon. Sabi naman ni Bani. Hindi. Kinanglan karon na. Basi mawala pa siya. Kaya ang body kadali mo. Di ba? Di ba ang body kadali? Hoy, kung kasawanak mo, di ba kadali ang body? Di ba ang body? Hindi ka lang. Dapat, hindi na ni padugayon, iba si overtikan pa ko. Kinanglan karon na. So, ang soul naman magpunta sa Espiritu, Espiritu, karon na daw. Ang Espiritu magpunta sa Diyos, Lord, karon na daw. Sabi naman, hindi pa karon. So, pag sabi ng Diyos, hindi pa karon, kagang body, magpersiger, tandaan eh, wala pa ka signal sa Espiritu. Ang signal sa iyo, wait. Tama? Buti pa sa bot, may gusto pa ang Diyos kabuhaton sa kinabuhi ni Dudot nga hindi pa karon niya iatag sa imo. Pero kung magdali, hala, idit si Dudot. Kay pagkuhan mo sa kaniya, maproblema ka mo sa panginabuhi. Pagkatapos, akala ko na, di ba, Christian, ingon mo, sabi mo ganito. Sinabi ko na sa iyo, wag karon. Okay, pero hindi karon. Kay may inaayos pa sa buhay. Tama? Yun ang ibig sabihin. Hindi ikaw yung mamilit ka. Naintindihan niyo? Nakidudot na part. Ay, yung iba sa inyo, hindi pa nga Christian, hindi pa nakakilala. Lalo dalawag yan. Christian sa imo tingin, pero ang nakita sa Diyos, hindi. Ano, Bijiga, tago ka? Gagalot ka. So nakita nyo, ang body, soul, and spirit, ang panginabuhi na to, tandaan nyo, hindi sa body, dito sa soul. Kaya ang body, magsunod lang kung unsa gusto sa kalag. Amen? Now, ito, hinggan nyo. Ginsira ni Satanas ang isip natin. Isip ni Adan. Hanggang sa atin, sabi ni Satanas, tingnan mo, hubad ka na. Now, di ba?
Naked silang dalawa? Sabi niya na, oh, kita nyo na, hubad kayong dalawa. Eh! Hubad eh. Nakakahiya, hindi. Huy! Gaya, uy. Para na lang magsagot. Nakakahiya, hubad ka? Nakakahiya. Paglindol, ha? Nakahubad ka at tumakbo at naalaala mo, ay, wala pala ako. Nakakahiya, hindi. Ha? Ha? Ano? Parang hindi kayo po. Bakit? Bakit si Ami ang tinitingnan nyo? Oh. Oh. Nakakahiya. Okay. Saan yan galing ang isip nga ang hubad ka, nakakahiya? Tanong ko, sa kay Adan kay Eva noon sa hindi pa sila nagkasala, nahiya ba silang dalawa? Wala kami sabi, may nabasa kayo diyan? Ha? Wala eh. Bakit? Ang isip, walang polusyon. Tama hindi? Ha? Walang polusyon ng isip. Tama din? Nahiya ka ba? Nahiya ka wala? Subukan natin dito. Nakakahiya. Okay. Now, pakinggan niyo mabuti. Dahil nakakahiya, sa isip mo yun eh. Sa isip mo, di ba? Nakakahiya. Ano ang ginawa nila? Ha? Ano ginawa nila? Gintabunan nila. Tama? Gintabunan niya gabi. Badyang. Napad niya daw ba? Lahina, ani, uy. Kita badyang. Tama? Now, tanong. Ano yung dahon ang ginawa niya? Ano ginawa sa dahon? Ha? To cover the body. Tama? Cover up. Kaya nakakahiya. Tama? Ngayon ba, dahil sa isip mo na nakakahiya, marami ka cover up? Tama? Sino nagsabi sa iyo nga ang kilay mo hindi maganda? Bakit ngayon ginkiskisan mo na? Ha? Bakit ginkiskis mo yan siya? Dahil nakakahiya. Nahiya ka. So, gin-cover up mo. Tama yun. Tama? Ang dulunggan mo, nahiya ka wala? Ha? Tayo nga. Nahiya ka wala? Bakit kinlagyan mo earrings? Bakit? Kaya nakakahiya nga ikaw na lang walang earrings. Tama? Nakita mo ng lahat may earrings, ikaw na lang wala. Bakit hindi ako magpa-earrings? Tama? Kasi ang isip mo, distorted na. Hello? Noon, ang mga babae lang may earrings. Ngayon, pati lalaki. Noon, isa lang ang earrings. Ngayon, may dami na, may bangkaw pa. Tusukon pa. Bakit? Nakakahiya. Ha? Tama ba ko? Sino? May tanong wala?
Dahil distorted na ang isip, dahil ikaw na ngayon, hindi ka na sold out sa sarili mo. Tama ba? Hindi ka na sold out sa sarili mo. Ang isip mo, pag wala kanyang bagay niyan, ikaw na ang kawawa sa mundo. Nga ginawa ka ng Diyos nga, perfect and wonderfully made. Amen? Yang, lagay mo. Wonderfully, perfectly made. Tama hindi? So bakit ngayon ginawaan mo ng iba-iba yung katawan mo? Bakit? Dahil biktima ka ni Satanas. Dapat may cover up ka palagi. Tama hindi? Hindi. You are wonderfully. Unsang nilan. Tama ba? Wala ka internet? Kaya pala. Hindi na mo. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Gindayi ko ikaw, Ridigo. Gindayi ko ikaw, kaya may pamangkatuluhan, katibalahan o kayuluhan, at tanan ng figuhan, kung sa kayo ako hinihingi. Okay, so kita mo na, kung ikaw ginbuhat sa Ginoo, wonderfully, fearfully, made, bakit hindi ka sold out sa sinabi ng Diyos? Bakit marami ka pa style? Tama hindi. Alam nyo, sa totoo lang, tanong ko sa inyo, please, be honest. Dahil ginaya nyo lang sa kaibigan nyo o hindi? Sa totoo lang, ginaya nyo hindi. Alam nyo ba ang ilok nyo? Pakinggan nyo ko. Nang pinanganak ka ba, mabaho ka ilok? Bakit nagbaho ang ilok mo? Bakit? Bakit bumaho? Alam mo ba bakit? Uy, magkinig kayo. Bumaho lang ang ilok mo nang nag-umpisa ka na maglagay kung ano-ano sa ilok mo. Diyan yan siyang magbaho. Kaya ang amoy ng totoo ng katawan mo, hindi ka na satisfied dahil may iba ng amoy. So ang amoy mo, hindi mo na nagustuhan. Bisan sa pagkain, alam mo ba ang pagkain natin, noon sa panahon na ni Adan, may nakita ka pa, may nagluto, may bitsin, may asin, may nakita kayo? Wala. Magkuha na ka dahon, kain ka. Kayo ang kailangan, kasi lupa ito. Yun ang kailangan niya. Pero ngayon, dahil sa technology, sa laboratorio, linagyan kung ano-ano para negosyo. Na dapat mag-iba ang lasa mo para nga makanegosyo. Naintindihan nyo? Kaya nagbaho ka dahil hindi mo nakilala ano talaga baho mo. So, pag may amoy ka nga na iba sa ginlagay mo, makapagsabi, hindi na ito totoo, mabaho na ako. Pero ang totoo, ginegosyo ka. Kaya ako, sabihin ko sa inyo, mamatay lang ako. Wala pa ako nakalagay sa ilok ko. Hindi ko. Kaya wala ko yabaho. Kaya wala siya nakaranas. Kay kayo, ang dami na naglagay nyo kung ano-ano. Kung ako pa siyo, lagyan mo tanglad. Nag-iipit na. Para mag-ham. Diksona na lang tayo. Kung daw nano. Paita. Tapos pangalawa,
Abi mo no, yung hiram-hiram ng suot. Yung hiram-hiram, ang baho niya, maging baho mo. Kaya kuya, wala ko gahiram. Huwag ka maghiram-hiram. Naintindihan? Kaya kung ako sa inyo, mga young people, umpisahan nyo, stop nyo ang paglagay sa iyo. Stop pa. Pero ang baho nyo, kung baho ka na, ilubong na. Nakita mo, hindi na pwede. Ako sa totoo lang, wala ko. Kita mo sabon, tanungin nyo si Lucy, makapal noon ang buhok ko, wala ko gasyampo. Isa lang ka sabon, tama na ko. Basta karon. Pedicure, manicure, wala biya ni. Sa buhay ko ay mabilang na yan. Wala yan. So, tanong ko, sama ba ang daliri ko kaya wala ko yung manicure, pedicure? Ay, bakit hindi masama? Bakit ang sa iyo? Kasi utak yan na sinabihan, uy, hindi ka maganda dahil sa iyo. Dahil ang utak yung distort sa yawa, hindi ka na ngayon satisfied sa sarili mo. Marami na problema sa sarili mo. Utak mo yon ang distort sa yawa. Yung Satanas. Sa totoo lang, bawat isa sa atin may uniqueness. Hindi kita parehatanan na ginawa ka pareha. May iba ka. Kaya mamumuhay ka sa pagkaiba mo. Maganda ka. Hindi mo sabihin, pango ako, hindi ako ano. Hindi, maganda ka, bahala na. Iba ka. Amen. Kita mo yung mga foreigner dito sa atin, ang inaasawa nila, tagahawak nila. Bakit? Yun ang gusto niya. Kaya para sa iyo, di. Tapos ikaw naman nga, tanda, gusto ka mag-taas. Ang taas naman gusto Kaya wala ka na satisfaction sa buhay mo dahil ang isip mo distorted na ni Satanas. Amen! Hello? Okay? So, naging professional ka, naging mayaman ka, naging, lahat na lang sa iyo na naging professional ka nga cover-upper. Lahat cover up. Hindi ka satisfied sa buhay mo. Pagpayat, gusto mong palaki. Ang mga malaki, gusto mong papayat. Ano di ba talaga gusto mo? Wala katapusan yan. Okay na. In between na siya. Okay na. Hindi siya payat. Hindi naman mataba. Okay na to. Sabi niya, may kulang pa. Parang wala muscles. Tama? Yan na naman. Ipamuscle na naman natin to. Kulang pa. Kita mo? So, ano ba yun gusto mo? Okay? Kaya, pag nakita mo ang katawan mo ngayon, dahil distorted na ang isip mo, alam mo ano, sabi mo, yeah, ano ba ito? Ay, itim. Ay, sobrang kaputi. Wala ka na contentment. Tama ulit? Ako lang magtingin ko sa, pag may edad ka pala, nakita niyo may mga edad, tingnan niyo inyo, daw lapo. Ha? Daw yuta nga nagughan ba? No? Tingnan ko. Alam mo ang utak ta, wala ka tanda. Wala. Kita mo, makita mo na mo madalo ng kalana, no? Sa inyo tanaw, nagustuhan mo ba? Di na. Bet, nagustuhan mo, hindi. Makita mo na mo ng kalana na. Magustuhan mo, di. Kita mo.
Pero kung makita mo nga daw, bata pa naman gustuhan mo, ginbiktima ka ni Satanas. Pag makita mo gano'n ang tsura mo, magpa-picture ka na. Ipadala mo sa mga mag-viral ka. Dapat masatisfied ka, makontento ka sa itsura. One time, may diri ko, daw naglagom. Hindi ko man alam kung ano. Sabi ni Lucio, may kuwan ka dito. Hindi ko ano. Niya daw, nagtanaw ko sa lamin tuon. Unsa. Hindi ko bahala na design. Design ni Lord. Bahala. Matubuan man ko kung mga ano. Why ko problema? Ikaw man lang yung ka-problema. Tama? Kailangan tanggapin mo ano ang katawan mo, ano mangyayari. Kay unique ka kay Lord. Amin ba? Tanggapin mo. Amen? Now, ang problema, hindi ko, ano ito? Wala ng buhok. Pangit ka na. Ha? Now, tanong ko, babae, pagkalbo ka mo, ito ba, babae, bakit ka nag-lipstick? Para magwapa, Pastor. Bakit? Para magwapa. So, kayo wala ka mga lipstick, hindi kayo gwapa? Ha? Ha? Oh, kaya wala ka mo lipstick karon, hindi ka mo gwapa? Ha? Sayot ng auto. Pag panganak mo, may lipstick ka? Bakit? Pulo ko cute. Ha? Yan nung appreciate mo ka. Oh. Yan nung karoon niya nga. Alam mo, ang imo utak may diferensya. Gisultihan ka nga para mag-gwapa ka, lagyan mo. Di ba pula na, di pula? Kung butangan mo blue. Blue. Tama, hindi ka mo. Kaya nakita nyo halos lahat pula. So pag mag-hindi ka, kaya ang utak mo, gaya-gaya, puto-maya. Tama? Gaya-gaya. Ako no, wala na ko hindi nagustuhan sa isang tao, ang buhay gaya-gaya. Kaya bisan style, alam mo ba, nagawa ko yung sa amo ng style. Ang ako ay sa mga, wala na ko kay sa una. Sila may mga style sa una. Pero ako, alam mo na yung style ko na kami sa chino. Yung wala dito, wala pwede, wala. Ganon lang. Yun ang gusto ko lang. Sila yung lahat ng style. Tapos gusto ko ang butunis. Ang butunis ko ng bagol. Ng bao. Yun butunis ko. Tapos kami sa chino. Muna yan. Sila yung ano, may mga baroman. Muna yan ako yung hindi ko gusto magaya. May uniqueness ka. May mo. Bakit gaya ka? Amin. Ang iba makikita sapatos mo, bilhin mo. Gaya-gaya. Bakit hindi ka maganda sa imo? Na-taste mo. Tama, hindi. Alam mo, may ginbot lagay ang Diyos sa imo na kakaiba. Tama, Chow? Kaya hindi ka magaya. Ha? Tingnan mo, Chow. Papinturahan si Chow. Masunod nyo? Sige. Kay uniqueness niya yan. Kuya si Alpi. Alpi Junior yan. Ang iyan ni Alpi nga pamintura, ganda kuha niya. So kayo, anong isa nyo? Wala. Kaya.
Yan. Yan. So, huwag ka magaya-gaya. Mag-create ka sa imo nga diin ka yung butang, kag doon ka mag-excel. Amen. Doon ka. Huwag ka magaya sa iba. Bayaan mo. Oh. Putos. Pamutos lang yan. Ito kagaya-gaya. Tama? Abi ko no, butangin style ng putos. Paano magdami? Nga bilis. Kasi yan. Na pag-invento na nakakaiba, tingnan ko kung ano. Base, makakreate tayo ng packing machine out sa imo nga ginagawa. Tama? Kasi hindi ka satisfied kung hindi ka makagawa ng gusto mo. Okay? Huwag gaya-gaya. So, ang nangyayari sa physical bodies natin, dahil si Adan, hubad sila, ngayon din, nakita natin, uy, nakakaya, hindi na ko, ang buko, hindi na ko satisfied. Ang tainga ko, parang hindi yata balansi. Hindi ka satisfied. Yung ilong mo, hindi ka satisfied. Labi mo. Lahat, kasi nakita mo ang diferensya dahil distorted na ang isip. Nang wala pa sila magkasala, wala nila nakita ano diferensya sa katawan nila. Wala din sila problema. Hindi sila nahiya na ganun pala ang katawan nila. Nang may alam na, nakita na nila lahat, doon na at may problema na. Bakit ang mata ko brown? Nakita ko yung kanyang blue. Ang ganda ng blue. Tamo? So ano gawin mo? Magbili ka ng ano yung lagay diyan para mag-blue? Contact lens. Contact lens. So, magbili ko contact lens para mag-blue eye. Ang iya black. Ang ganda ng black. Kaya blue sa kanya ay magpa-black eye ko. Para maging black. Nakikita mo? Tama ba? Yun ang ginagawa ngayon. Kasi hindi ka na satisfied. Marami ginawa ang Satanas sa buhay natin. Ladies and gentlemen, pakinggan nyo. This is the attitude that comes from the devil. Ulitin ko, that kind of attitude comes from the devil. Tandaan mo yan. So kung may mga attitude kayo nga ganon, ha? Kaya hindi ka na marunong mag-appreciate sa katawan mo. Hindi na. Mas lalo mo gina-appreciate ang katawan ng ibang tao, hindi ang sayo. Bakit ang legs ko maliit? Ang sa kanya maganda. Yung malaki naman yung mga legs, bakit ang laki naman ito? Sobra naman. Parang pusong kawayan na ni. Ano? Kita mo, wala ka satisfied. Satisfaction. Legs lang yan. Bakit? Dahil distorted na ang isip mo. Instead nga i-appreciate mo ang katawan mo na ginawa ng Diyos, ngayon batikusin mo ang katawan mo na ginawa ng Diyos. Hindi ka na satisfied. Saan galing yun? Amen? May tanong kayo? So, ang maganda nga ginawa ng Diyos, ginadestroy ni Satanas. Ginadestroy niya. So, naging successful siya sa pag-kill, steal, destroy? Yes. Yes. At halos lahat ng generation ngayon, destroy ni Satanas. We are wonderfully, perfectly made. Pero nangyari, dinestroy. Because of the concept sa isip natin na hindi tayo maganda sa ating sarili. Now,
Natanggap nyo na ba na hindi kayo maganda sa sarili nyo? Ha? Ko? Natanggap na? Ha? Ha? Go! Natanggap mo, wala pa. Kita mo? Hindi alam. Ano pag alam mo ay natulog ka? Oh, ano, tanggap mo na. Ha? Dawat mo na? Kita mo? Ingon ko, nadawat mo na ba nga ingon sa tanan sa imo, naway ka? Mati na mo? Buti ka doon mo, oo, dawat ko na. Oh, dawat yun ako doon. Tarso. Karoon ka lang ka nakabaratas? Mauna siya, kaya wala ka paminaw. Anong ginaisip mo? Okay? Now, tanggap yan na. Dawat siya ako, no? Dawat ko mo ang sultin sa tanas. Okay. Ang ato nga mga intelligence, tandaan mo, ang ato intelligence, gin-destroy ni Satanas. Kaya, tingnan mo, marami ngayon tao, hindi ba parang nabubuhan siya sa sarili niya? Ha? Bubo siya? Sino nagsira sa intelligence mo? Kita mo? Nag-board ka, wala ka pasal. Bubo ka, hindi. Ha? Bubo, hindi. Kita mo? Nagkuha ka driver license, wala ka pasal. Bubo, hindi. Kita mo? Oh, ay. Alam niyo no, biktima kayo ni Satanas. Gin-destroy ang intelligence mo. Tama? Oh, hindi may exam eh. Ako noon, yun din takot ko. May ganun din ako, biktima din ako niyan. Dahil si Satanas na ano yaman kay. Alam nyo hanggang ngayon, mayroon din ako niyan kung minsan. Grabe. Lalo na mag-speaker. Yun, sa lahat yun ang madugo. Hindi ko. Yun ang pinakatakutan ko. Lalo na gina-expose mo ko sa maraming tao. At nataka ako, bakit dyan mo ako ginalagay? Gusto papahiya? Kaya, grabe talaga. Hindi ako. Pero tandaan mo, itong mind natin, ang intelligence natin, huwag mo ipagsira at ipadestroy sa kalaban. Amin ba? No. Alam ba nila ni Adan ni Eva nga naked sila? Na nakasala sila. Alam nila. Anong alam nila? Ano ang ibig sabihin ng alam na? Genesis 3:7. Dito lang tayo muna. Okay? Genesis 3:7. Then the eyes of both ready go. Then the eyes of both of them were opened, And they realized they were naked, so they sewed fig leaves together and covering for themselves. okay. Ang sabi niya, and they realized, in IB yan. Ang ibang version, and they knew. Okay? And they knew. Oh, yan. And they knew. Anong knew? Okay?
And they knew that they were naked. Ibig sabihin, the word they knew, physically, they know. Physically. And they knew that they were naked. Physically, sensually. They knew sensually. Naintindihan? Before the fall, hindi nila alam. Sensually. But after that, they are already sensual people. Naintindihan? Kaya, ang mga laki gabirig. Kag ang may mga babae man nabirigan. Dahil may sensual knowing after the fall. Naintindihan natin? Now, nang nalaman nila na ganun pala sila, the leadership took over. May leadership na ngayon na nangyari. Noon wala sila leadership. O bilang, ngayon sa nakita na nilang, hindi maganda to. Maganda yan. Kita mo na, nag-iba ang takbo ng isip. Nag-iba ng takbo ng isip. May sensual na siya. Ang leadership nangyari. Ang soul na noon gasunod lang sa espiritu, ngayon, na-alive. Na-alive ang soul. Ang body will, ang mind will, emotion. Nabuhay, na-alive siya. Na-alive. Now, anong ginawa niya? Instead nga ang espiritu nag-direct sa kanya, ngayon siya na mag-direct sa body. At hindi siya magkinig sa spirit. Dahil nabuhay ang mind, emotion, and will. Nakita niyo? So ngayon, ga-act silang dalawa, even without the spirit consent. Tama? Ngayon, ganun din sa atin dito. Nagagawa ka, marami kagawa-gawa, pero hindi ka na magpaalam sa espiritu. Tama? Hindi ka na magawa ng gusto niya, kay active ka na masyado. Tama ba? Kaya sa pag-asawa, sa negosyo, sa karir, sa eskwela, sa lahat, bahala na walang espiritu masyado, importante si soul and the body, yung na silang sama. Naintindihan natin? Okay. Yun na ang resulta ng nakedness mo. Yun na ang resulta. Now, kaya ang imo ngayon active, ang activity mo. Hindi ka na magkinig sa espiritu. Ang soul and body na lang. Kaya ang activity mo ngayon, active ka na to cover up your nakedness. Tama. Ang activity mo ngayon is to cover up your nakedness. Tanda mo? And they knew that they were naked. Kaya, ang activity mo ngayon para to cover up your nakedness. Ano na lang kung hindi ko magtrabaho? Ano na lang kung hindi ko mag-eskwela? Ano na lang kung hindi ko mag-negosyo? Ano na lang pag wala kong pera? Ano na lang pag... Yan na. Active ka to cover up sa lahat ng nakedness na wala ka. Nga iyan naman niya sa Ginoo, do not worry about your body, do not worry about your clothing, do not worry about your food, do not. Ikaw naman niya, active ka. Hindi pwede, dahil nakakaya ito, Ano lang sabihin ng ibang tao kung ang anak ko lang graduate, ano lang sabihin ng ibang tao kung hindi ko professional. Tama hindi! So your activity is all about to cover up your nakedness. Tama? Lakso ka? So ang consciousness mo ngayon, all your consciousness nasa iyo,
is always on the fear of what other people will say or in the fear of the things that you don't have. Tama. Ano sabihin ng ibang tao at paano na lang kay wala ako ng mga bagay na yan. Tama? So ito lahat, nag-stuck yun doon sa mind mo. Kaya gusto ng Diyos, renew your mind. Renew. Baguhin mo ulit ang isip mo. Kaya na-stuck ka na sa nakedness mo. Paano na lang, wala ka pera? Paano na, wala ka trabaho? Paano na lang? Lahat na lang, paano. Tanong ko sa inyo, ilang beses kayo magkain sa isang araw? Dito sa loob. Tulog? Tulog ba? Ang iba sa inyo pa, nakita na kayo, naman. Maya-maya. Aba, di ba? No. Bakit ngayon marami ka fear sa nakedness mo? Bakit? Dahil biktima ka ni Satanas. Amen. Biktima ka So paano na lang? Pabayaan mo ang Diyos sa buhay mo. Kaya ko niya, sinong ama mo sa lupa nga kung maghingi ka itlog, bigyan niya ka sawa? Scorpion. Sino? Niya ko ang ama niyo sa lupa nga hindi magbigay ng scorpion, tanga sa inyo. Ako pa, ama mo sa langit, na hindi magbigay sa ako nakita nga para sa kinabukasan mo, para sa kaayuhan mo. Hindi makabigay? Naintindihan natin? Okay. So, dyan lang muna tayo. Bukas, tuloy. Wala kayong tanong? Okay. Dapat mag-alis na kayo. Pinding, mag-ano kayo sila sa mga yung evacuation. Sa evacuation center kayo magpunta. Kay Gapila, kagabi doon sa Maykis. Wala bikiri nga naggawa ngayon dahil brown out. Wala ruler na magandar. Okay? So kayo lang. So pasalamatan yung Diyos niya. Sige. Okay? So maraming salamat. Mag-pray tayo para makalabas kayo agad. Sige, mag-pray tayo. Amahan nga langit nun, dagang salamat sa imo pulong. Salamat Ginoo nga sa kada adlaw, ginapakaon mo kami sa espiritual ng pagkaon. Aron Ginoo nga panginabuhi namon sa tibuok adlaw, dili kami makonfuse, dili kami magsalig sa mga sulti sa tao o sa kalaban kay Satanas kung ano man iudyok niya sa amo mga isip. Ginoo, amo karon ikaw paharion sa amo kinabuhi na ikaw ang masunod. Ang imo kagustuhanan mo ay matuman. Giyahi kami Ginoo, kay panalit di kami sa tanan na matang sa mga disgrasya, talagman sa kinabuhi. Sa imo namo ginatugyan ang amo tanan mga kinabuhi karon nga adlaw. Salamat sad sa kay Pichi sa iya nga pag-deliver nga maayo Lord. Magampo kami Ginoo makalabas sila. Dali nga panahon para Ginoo makabalik na dinhi kag makaminasad Lord, makabuhat na sa mga buluhaton tanan na ipabuhat. Sa imong tanan ginabalik namo dungog himaya. Sa pangalan mo Kristo Jesus, nga po amoyo, tanan magaingon. Amen. Amen.